Coming to you live at the 2021 Liberator Riby Villegas MTB Festival, celebrating the founding anniversary of San Fabian. Organized by the legendary Jesus Garcia Jr. and son Jesse Fernandez Garcia, this 41.5-kilometer grind is a true test for the cycling body province of Pangasinan. The peloton has just cleared the Mabilao Palapad Loop and they are now in Pangasinan La Union Road. And here we go, up close and personal, ladies and gentlemen. This is Christian Carlos, 20 years old, hailing from May Kawayan, Bulacan. This three-time amateur cycling champion of Central Luzon, in Tarlac, Pampanga, and Bulacan. Siya po ay nagkampiyon doon, is a native of Balagtas, Bulacan. He considered himself as an adopted son of Mangaldan. Kitang-kita niyo na po, siya na po ang nanguna after a few kilometers from the start, ano? At kanina po ito namamayagpag at liliko na siya dito sa Mabilao Palapad Road at isang ikot na lang po dito, no? And going to yung Baying Road, about 3.1 kilometers po yun, ha? At right now po nandito siya sa stretch ng Mabilao Palapad Road, 4.7 kilometer stretch po ito, going to Bayang Road, off the beaten track po ito or path in San Fabian. Alam nyo naman po ang San Fabian, no? Very historical dito pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas, no? Isa ito sa mga naging instrumental para sa liberation ng Pilipinas para dito sa against dito sa Japanese, ano? Way back in Second World War II. And now of the saddle, ladies and gentlemen, medyo iniinda niya pero yung nakasunod sa kanya hindi to competitor, ano? Isa lang to sa mga supporters ng race nito na pinangunahan po ni board member ng Pangasinan 4th District. Wala pong iba kundi si Liberato Riby Villegas at binibigyan ng konting suporta ito, pampalamig, refreshment, itong si Christian Carlos, 20 years old. At going back dito sa ating history about dito sa San Fabian, ano, isa sa pinakamaganda seaside town in Pangasinan itong San Fabian, ano. At ito pong pangalan nito ay pinangalan sa isang pope, ano, si Saint Fabian. At ito po ay naging mission territory ng mga Dominican friars way back during the Spanish era. At ito po ay situated in the northwestern portion of Pangasinan. And San Fabian played a vital role in the Second World War. Kasi nung araw, no, tinatawag nating may code nung araw dito, no, before the invasion of the Allied forces, no, to retake the northern Luzon dito sa mga Japs or Japanese Imperial Forces. At kitang-kita na po natin ang lakas, ano, sinlakas ng Allied forces itong pagpipidal ngayon ni Christian Carlos na talaga naman pong sumasali na even before sa mga barangay races and even dito sa 7-Eleven trail in Timberland, ano, way back in 2019 at ngayon po ay 2021. It's been 2 years now na mahilig talaga ito magpag-compete sa mga MTB, ano, si Christian Carlos, ano. At ito nga po mga kaibigan, binabagtas niya ang Mabilao Palapad Road. Medyo kung titignan nyo, parang napakatahimik dito. Pero dalawa na biniktima nito kanina, dalawang rider, no, nagsemplangan dito. Yung isa sa naka-Francia, no? At yung isa po ay hindi po natin ma-identify. At medyo madulas-dulas din dito ang kalsadahan kasi nga medyo mabuhabuhangin yung iba. At yung iba kasi parang newly paved lang yung daan dito, no? At titignan po natin kung hanggang saan o kung kailan pa niya paghaharian to. Medyo kainitan na at tanghaling tapat na ngayon at pinipilit nating maihatid sa inyo ang mga kaganapan dito sa founding anniversary ng San Fabian. Ito po ay March 23, ano? Ang March 23 po ay isang kasaysayan para sa mga taga San Fabian, ano, wherein ito po ay ang munisipalidad ng San Fabian o dating tinatawag na Angyo, no,
was founded on March 23, 1717 at nakikita niyo may mga puno ng mga manggahan dito na enjoy ni Christian Carlos ngayon at hindi niya iniisip na may kalaban siya ngayon, basta dire-diretso lang ang pagpipedal niya at may sarili siyang pace dito at kung titignan niyo yung dinadaanan niya ngayon ay falls flat pero kino-consider niya as parang downhill lang. Okay, nandito po siya ngayon sa 3.1 kilometer stretch na to, part of this parang rectangular course na ito. Dalawang loop po ito ang kanyang bubunuin at pero pag nakarating na po siya dito, once na narating na niya itong Mabilao Palapad Road, once again ay siya na po ay kakaliwa na dito sa Lipit Tumeeng en route to the final stretch dito sa Inmalog Sur. At ang finish line po dito ay ang bikers din, kilalang bikers din dito sa San Fabian. By the way, saan ba kilala ang San Fabian bukod sa dagat, bukod sa dagat po mga kaibigan ay kilala to sa mga magagandang tanawin, katulad dito sa Tatlong Bundok, malapit dito rin to sa Inmalog Sur, at ating and a sight to behold, itong bandang parte ng San Fabian na to, talagang dinadayo ito ng mga MTB riders, itong within the 4th District of Pangasinan, kasi ang 4th District of Pangasinan comprised of Mangaldan, Manawag, San Fabian, San Jacinto, and of course itong highly urbanized city na Dagupan City. At nandito rin ang kilalang Inmalog Trails because this area is famous for the AJ's Bike Trail at ito nga tinatawag nating Tatlong Bundok, at medyo magandang trail ang mga nandito kasi nung pumunta tayo way back early in 2021 ay talagang ginagawa pa lang yung sinisemento pa lang yung daan dyan dito. At itong dinadaanan ngayon ni Christian Carlos ay 3.1 kilometers to. Ang labas po nito ay sa Angyo na, at pag nakalabas na po siya ng Angyo by the way is a barangay, present time barangay dito sa San Fabian, pero nung araw po katulad ng sinabi natin kanina ay ito po ang dito po unang nakilala ang San Fabian sa pangalang Angyo, It was later renamed to San Fabian, named after a pope and a Roman Catholic Church saint, itong si Saint Fabian. At nakikita na po natin wala pa ring dumidikit sa kanya. He just created daylight over his competitors at mukhang talagang kokopo na siya if ever, titingnan po natin kasi minsan may tinatawag tayong bandilang kapus, sa una lang bibirada, pero talagang kukulangin sila bandang huli, kaya magkakaroon ng near miss victory. At ito ang Centrum Fuel dito na po to sa Angyo, halos malapit-lapit na siya dito sa may palabas ng Pangasinan La Union Road. So mga kaibigan, ito po ang huling pagbabagtas ni Christian Carlos dito sa highway na to. Ito po ang national highway dito sa San Fabian at still leading for about, in my approximation, 16 to 17 or 16 to 18 kilometers ang kanyang paghahari dito sa mga oras na ito. Kung karera sa Bulacan, puro MTB po, kaya po nag-MTB ako. Oo, bihira rin kasi talaga ang road bike, bukod sa pagiging costly, talagang hindi naman masyadong uncommon sa probinsya ng Bulacan, Opo. Back in 1963, ladies and gentlemen, si Manong Jess Garcia ay nag-join din dito sa San Fabian Town Fiesta, He was just 17 years old then at nagkamit siya ng 3rd place in an amateur criterium here. At the following year ay naging sumali na siya sa professional cycling. At in 1965 or 2 years
after he joined the amateur criterium here in San Fabian ay nagkamit na naman siya ng second place naman overall dito sa Tour of Luzon 1965. Pangalawa po siya kay Jose Sumalde noong mga panahon na yun, ano? At given also, remarkable si Manong Jess dyan sa pagiging second overall in National Cycling Tour, more specifically itong Tour of Luzon, ano? And in 1967, pumangalawa rin po siya kay Cornelio Padilla Nandito Jr. na po tayo mga kaibigan. Tatahakin na niya at aakyatin ang last stretch going to Bikers Den in Malugsor, kung saan matatagpuan ang finish line dito sa competition ito. Ito ay 41.5 mountain bike race by none other than Liberato Riby Villegas, the Pangasinan 4th District Board member. From Pangasinan, La Union Road po, no? Itong tinatahak niya na to ay about more than 500 meters ito, at pinapasok na niyo po ang last 3.2 kilometers, at ito na po ay papunta na sa Lipit Tomaang en route to Inmalog Sur, wherein doon po matatagpuan ang finish line. At kitang-kita niyo medyo mas ang makakaramdam na siya dito ng mga medyo makukunat na parte, ano. And now at the psychological time, Christian Carlos conquers the toughest stretch of this grueling 41.5 kilometer course down to the wire. He delivers when it matters most. This is Christian Carlos. Walang-wala kay Christian Carlos ng Malolos, Bulacan. Gamit ang Trinks bike 27.5. Ayan, sabi nga ng iba, wala sa bike yan. Nasa rider yan. Katulad nga ni Christian Carlos, 3 beses nagkampiyon to sa mga local races in Bulacan and in Pampanga. At kitang-kita naman ang kanyang pagpadyak. Effortless talaga naman. Kanina pa nag-ahari ito. Siguro meron ng more than 20 kilometers ang nag-ahari, at malayong-malayo ang kanyang mga contenders at ang San Fabian Residence category. Pati yun, talagang iniwanan niya. Walang nakasunod sa kanyang pacing na ganito. Right now, 16 kilometers per hour. Umaahon siya ng 16 kilometers, 15 to 16 kilometers per hour. At nakikita natin parang hindi nga to hindi pa yata niya nagagamit yung botelya niya sa ilalim, Hindi pa bawas yung tinimpla niyang juice kaninang umaga. Oo. Sana ito, batak to panigurado. Wala na makakapigil ito. So, from afar, ito pong Highlands Cafe. Wow, ang ganda dito sa Inmalog Sur. At kitang-kita mga spectators. So, about Just 150 meters to go, ladies and gentlemen. Christian Carlos, solo race leader for nearly 20 kilometers, untouched, unmolested, and unstoppable. Despite unfamiliarity with the course, he has emptied the tank, powering through the final ascent. What a fearless, commanding ride to the line. From the Central Plains of Luzon, the all-terrain rider, Christian Carlos, checking in first. that's Christian Carlos of Malolos, Bulacan. Ronda Pilipinas 2020. Bunganga, po si Dwayne Badwa.